Magandang araw po sa inyo, Sir JD, at sa lahat ng mga masusugid na tagapakinig ng inyong channel. Itong ibabahagi kong karanasan ay nangyari noong taong 2004, buwan ng Abril. Summer vacation noon at ako ay nasa unang taon pa lamang sa kolehiyo. Nakatira kami noon sa Maynila, pero napagdesisyonan ng pamilya namin na magbakasyon sa probinsya ng Quezon, sa bayan ng aking tito na kapatid ng aking nanay. Ang tito ko ay may malawak na niyugan at gawaan ng kopra sa kanilang lugar. Medyo liblib ang kanilang bahay, malayo sa sentro ng bayan, at kailangan mo pang pumagtas ng mahabang lubak-lubak na kalsada bago makarating sa kanila. Kasama ko sa bakasyong ito ang aking ate na 7 buwang buntis noon sa kanyang panganay. Pinayuhan kasi siya ng doktor na umiwas muna sa stress at mausok na paligid ng syudad. Kaya naisip ng mga magulang namin na makakabuti sa kanyang sariwang hangin ng probinsya. Hindi sumama ang mga magulang namin dahil sa trabaho, kaya kaming dalawa lang ng ate ko ang bumiyahe. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng tito ko. Isa siyang magsasaka at katiwala ng malaking lupain. Katulad ng ibang lalaki sa probinsya na sanay sa hirap, masasabi kong barako at napakatapang ng tito ko. Disiplinado siya, tahimik lang. Pero kapag nagsalita ay talagang susundin mo. May pagka-istrikto siya sa mga patakaran sa bahay, lalo na sa oras ng pag-uwi kapag lumalabas kami. Sa kanya kami tumuloy sa isang malaking bahay na gawa sa pinaghalong semento at kahoy. Pero ang sahig sa ikalawang palapag kung saan kami natutulog ay gawa sa matibay na kawayan. Noong unang 3 araw namin doon, napakasaya at napakapayapa ng lahat. Napakapresko ng hangin, masasarap din ang mga pagkain, at nakakapagpahinga talaga ang ate ko. Ang tito ko ay palaging abala sa koprahan mula umaga hanggang hapon. Kaya naiiwan kami sa bahay para maglinis at magluto. Subalit nag-iba ang ihip ng hangin noong ika-4 na gabi namin doon. Dahil buntis ang ate ko, madalas siyang mapagod at laging masakit ang balakang nun. Kaya maaga siyang natutulog. Bandang 8:00 ng gabi, nagpapahinga na siya sa kwarto nun. Ako naman ay nasa sala sa ibaba, nanonood ng lumang telebisyon kasama ang tito ko. Habang tahimik kaming nanonood noon, bigla na lang nagsimulang umalulong yung mga aso ng tito ko. Hindi lang po basta tahol, Sir JD, kundi mahaba at nakakakilabot na pag-alulong yun na para bang may nakikita silang hindi maganda sa dilim. Napansin ko rin na ang mga aso ng mga malalayong kapitbahay namin ay nakikisabay din sa pag-alulong. Tumingin ako noon kay tito. Napansin kong kumunot ang noon niya noon. Pinatay niya yung TV at tahimik na tumayo. Kinuha niya yung kanyang itak na laging nakasabit noon sa may pinto. "Dito ka lang," mahinang sabi niya sa akin. "At huwag kang mag-iingay." Lumabas siya ng bahay noon at sinilip ang paligid. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya. Sinara ng mabuti ang pinto at nilagyan ng matibay na harang. Sabi niya sa akin baka may ligaw na hayop lang daw. Pero iba ang pakiramdam ko noon. Kinikilabutan ako dahil ang lamig ng hangin noon na pumapasok mula sa labas. Kinabukasan naging matamlay ang ate ko. Sabi niya sa akin, hindi raw siya makatulog ng maayos dahil pakiramdam niya ay may nakatingin lagi sa kanya mula sa bintana ng kwarto niya. Kahit pa nasa ikalawang palapag kami. Binaliwala ko lang iyon noong una. Sabi ko baka naninibago lang siya sa paligid. Pero pagsapit ng 10:00 ng gabi, doon na nagsimula ang tunay na kalbaryo namin. Nakahiga na ako noon sa kabilang kwarto nang bigla akong makarinig ng tunog mula sa bubong ng bahay namin.
Isang tunog ng malalaki at mabibigat na pakpak yun na pumapagaspas. Agad ako natigilan. Rinig na rinig ko kung paano ito dumapo sa yero ng bubong namin noon. Napakalakas ng kalabog nun na para bang isang napakabigat na tao ang tumalon doon. Pumilis din ang tibok ng puso ko. Sa Maynila ako lumaki kaya wala akong gaanong alam sa mga ganito. Pero pamilyar ako sa mga kwento-kwento. Hindi nagtagal, narinig ko ang isa pang pamilyar na tunog na nagpatayo sa lahat ng balahibo ko sa katawan. Ang tunog ay parang nanggagaling sa malayo. Pero alam ko at alam ng maraming nakikinig sa inyo, Sir JD, na kapag mahina ang tunog ng tiktik ay ibig sabihin ay nasa malapit lang ito. Dali-dali akong bumangon at lumabas ng kwarto noon. Nakita ko ang tito ko na gising din. Hawak-hawak ang kanyang itak sa isang kamay at isang mahabang baril sa kabila. Nilapitan niya ako at binigyan ng isang maliit na balisong nun. Puntaan mo ang ate mo. Huwag kayong lalabas ng kwarto. Babantayan ko ang ibaba. Mariing utos niya. Yung boses niya ay kalmado pero bakas ang seryosong babala. Tumakbo ako papasok sa kwarto ng ate ko. Naabutan ko siyang gising, nakaupo sa kama at mangiyak-ngiyak habang hawak ang kanyang malaking tiyan at nanginginig siya sa takot. May nagkakamot sa bubong natin. Bulong niya sa akin habang humihikbi. At tama nga siya. Narinig ko ang matalim na tunog ng mga kuko na kumakaluskos noon sa yero na para bang may naghahanap ng butas para makapasok. Sumilip ako sa siwang ng bintana pero wala akong makita dahil sa sobrang dilim ng gabi noon. Maya-maya pa isang napakabaho at nakakasulasok na amoy ang unti-unting pumasok sa loob ng kwarto namin. Amoy malansa iyon, Sir JD. Amoy ng sariwang dugo na hinaluan ng nabubulok na karne na medyo maasim. Talagang nakakaduwal sa sikmura. Napatakip kami ng ilong ng ate ko dahil halos hindi na kami makahinga sa sobrang sangsang noon. Nanginig ang buong pagkatao ko dahil narealize ko na totoo pala ang mga aswang. At sa mga sandaling iyon, ang punteriya niya ay ang buntis kong kapatid. Yumakap ng mahigpit ang ate ko sa akin. Kung nasa ganitong sitwasyon ka, talagang hindi mo na alam ang gagawin mo. Gusto kong sumigaw at humingi ng tulong sa nanay at tatay namin. Pero nasa kabilang probinsya pala kami. Kaming tatulong ng tito ko ang nandito sa gitna ng madilim na niyuga. Maya-maya pa, tumigil ang kaluskos sa bubong. Nawala rin ang tunog ng pakpak na iyon. Akala ko ay umalis na. Pero bigla kong narinig ang malakas na yabag mula sa labas ng pintana ng aming kwarto. May maliit na pasamano doon sa labas. At sa maniwala kayo o hindi, may nakita akong anino na gumagapang sa labas ng salamin ng bintana no. Isang nilalang na may anyong tao pero sobrang payat at ang mga mata niya ay nanlilisik na kulay pula. Nakatingin ito ng diretso sa tiyan ng ate ko. Nakita ko kung paano nito dinilaan ang bintana namin at ang dila niya ay sobrang haba at kasing itim ng uli. Dito na ako inakyat ng matinding galit at tapang na hindi ko alam kung saan nanggaling. Inisip ko, hindi pwede. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa pamangkin ko at sa ate ko. Sumigaw ako. Sinabi kong umalis siya at hindi kami natatakot sa kanya. Habang nakatutok ang hawak kong balisong sa direksyon ng bintana. Kasabay ng pagsigaw ko ay ang mabilis sa pag-akyat ng tito ko sa kwarto namin. Pagkakita niya sa anino sa bintana, walang pag-aalinlangang ikinasa niya ang kanyang baril at nagpaputok ng isang beses. Basag ang salamin ng bintana noon. Narinig namin ang isang nakakabinging tilinon na hindi galing sa isang hayop at hindi rin galing sa normal na tao. Isang matinis at nakakapanindig balahibong iyak ng sakit. Matapos ang putok,
muli namang narinig ang malakas na pagaspas ng malalaking pakpak na mabilis na lumalayo sa aming bahay hanggang sa tuluyan na itong nawala. Nananatili kaming gising at nakabantay hanggang sa sumikat ang araw. Ang tito ko ay hindi natulog at inikot ang buong bakuran. Kinabukasan, nakita namin ang mga bakas ng tugunon sa may pasamano ng bintana at sa ilang dahon ng saging sa labas. Dugo na, napakaitim at sobrang lansa ng amoy. Dahil sa putok ng baril ng tito ko, dumating ang ilang mga kapitbahay at katiwala sa bukid kinabukasan ng umaga para alamin kung ano ang nangyari. Nang ikwento namin ng insidente, hindi na sila nagulat. Dito ko na nalaman na may pinaghihinalaan na talaga silang aswang sa kabilang baryo. Isang matandang babae na tuwing gabi raw ay nag-aanyong malaking ibon o aso para maghanap ng mabibiktima. Lalo na ang mga dayo at mga nagdadalang tao. Naaamoy daw kasi nila ang dugo ng sanggol mula pa sa malayo. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Sa araw din na iyon, kahit hindi pa tapos ang bakasyon namin, pinakiusapan ko ang tito ko na ihatid na kami pabalik sa terminal ng bus papuntang Maynila. Hindi na namin pwedeng isugal ang kaligtasan ng ate ko at ng pamangkin ko. Kahit nasa Maynila na kami noon, hindi pa rin maalis sa isip ko ang itsura ng nanlilisik na mga mata na nakadungaw sa bintana ni Tiyo noon. Hanggang ngayon kapag nagkukwento ako tungkol sa probinsya, ito palagi ang naaalala ko. Naging matagumpay naman ang panganganak ng ate ko makalipas ang 2 buwan at malusog ang aking pamangkin. Pero mula noon hindi na kami bumalik sa lugar na iyon para magbakasyon. Maraming salamat po Sir JD sa pagbabasa ng aking kwento. Ito po sana ay maging paalala sa lahat na palaging mag-ingat. Lalo na kung tayo ay nasa mga lugar na hindi natin kabisado. Hanggang sa muli po, mag-iingat kayo palagi at more power sa inyong channel.